Pakinggan mo ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga ginagawa mo araw-araw, pagbangon, pagkain, trabaho, pag-scroll sa cellphone, ay pwedeng maging pagsamba sa Allah? Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa intensyon. Huminto tayo sandali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ay nagpapaalala lamang. Hindi ako scholar. Isa lang akong kapwa Muslim na katulad mo, na minsan nakakalimot, na minsan napapagod, pero patuloy na umaasa sa awa ng Allah. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain na madalas nating binabaliwala, pero may malalaking gantimpala sa paningin ng Allah. Pakinggan mo hanggang dulo. Simulan natin sa pinakasimple. Bismillah. Isang salita, pero napakalalim ng kahulugan. Kapag sinabi mo ang Bismillah, inaanyayahan mo ang Allah sa ginagawa mo. Bago kumain, bago magtrabaho, bago umalis ng bahay, bago mag-edit ng video, bago kahit anong gawain. Ilang beses kang gumawa ng isang bagay ngayong araw na nakalimutan mong simulan sa Bismillah. Isang Bismillah lang, pero binabago nito ang direksyon ng gawain mo. Mula sa ordinaryo, nagiging makabuluhan. Sunod, Alhamdulillah. Kapag may biyaya, sabihin mo, Alhamdulillah. Kapag may pagkain, Alhamdulillah. Kapag may trabaho, Alhamdulillah. At kahit sa gitna ng hirap, sabihin pa rin, Alhamdulillah. Hindi dahil masaya ang problema, kundi dahil kilala mo ang Allah na nagbibigay ng pagsubok. Minsan, hindi kulang ang biyaya, kulang lang ang pasasalamat. At ang pusong marunong magpasalamat, mas pinapalapit ng Allah sa Kanya. Minsan bro, akala natin ang pagsamba ay nasa masjid lang. Pero sa Islam, ang buong buhay ay pwedeng maging pagsamba. Kung naaalala mo ang Allah, habang naglalakad, habang nagtatrabaho, habang nagpapahinga, habang tahimik, hindi kailangan ng mahahabang salita. Minsan, isang alaala lang ang sapat. Isa pa, napakasimple. Ngiti. Oo, ngiti lang. Sa Islam, ang pagngiti sa kapwa ay itinuturing na sadaka. Walang gastos, walang oras, walang pagod, pero may gantimpala. Hindi mo alam kung anong dinadala ng isang tao, pero isang ngiti pwedeng maging dahilan ng gaan sa kanyang araw. At baka ang ngiting yon ang maging dahilan ng gantimpala mo sa Allah. Pag-usapan natin ang sabr, ang pagtitiis. Hindi lahat ng sabr ay tungkol sa malaking problema. Minsan, sabr sa traffic, sabr sa pagod, sabr sa mga bagay na hindi mo kontrolado, sabr sa pagpigil ng galit, sabr sa hindi pagsagot ng masakit na salita. Ang Allah ay kasama ng mga matiisin. Kahit walang nakakakita, nakikita ng Allah. Niya, intensyon. Pakinggan mo ito. May dalawang tao, parehong nagtatrabaho, parehong pagod, parehong ginagawa, pero magkaiba ang intensyon. Ang isa, ginagawa lang para matapos. Ang isa, ginagawa para mapasaya ang Allah. Parehong pagod, parehong oras, pero magkaiba ang gantimpala. Minsan bro, hindi mo kailangang baguhin ang ginagawa mo. Intensyon lang ang kailangang ayusin. Refleksyon. Hindi hinihingi ng Allah na maging perpekto tayo. Ang hinihingi lang niya ay ang patuloy na pag-aalala, kahit sa maliit na paraan. At baka, ang mga simpleng gawain na minamaliit natin ang maging dahilan ng kaligtasan natin. Pag-isipan mo ito. Dua.
Ya Allah, gawin mo kaming mga taong palaging nakaalala sa iyo, sa maliit at malaking gawain, sa saya at sa lungkot. Ayusin mo ang aming intensyon at tanggapin mo ang aming mga pagsisikap. Amin. Kung may napulot ka sa paalalang ito, i-share mo para may makinabang din. At kung gusto mo ng ganitong paalala, mag-subscribe ka. Hanggang sa susunod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.